Samantala, balikan po natin si Carrie Cator, kaugnay po ng paliwanag ng mga eksperto tungkol sa kung bakit ganong kalakas ang tumamang lindol sa Bugo, Cebu. Live mula sa Quezon City, nangunguna sa balita si Carrie Cator. Carrie, anong paliwanag ng mga eksperto mula sa PHIVOLCS? Sige, ang sabi ng PHIVOLCS, ang bigla ang paggalaw ng isang offshore fault sa Northern Cebu ang posibleng naging sanhi ng malakas na lindol. Higit 400 taon daw yang hindi gumagalaw hanggang sa mangyari nga ang pagyanig kagabi. At bukod dyan, 5 kilometers lang ang lalim ng lindol. Kapag ganyang mababaw, ay talagang mas malawak din ang pinsala. At dagdag pa ng PHIVOLCS, ito na ang pinakamalakas na lindol sa kasaysayan ng Northern Cebu. Pakinggan natin ang kanilang paliwanag. Pagka po malambot ang lupa, marami po kasing posibleng effects yun eh. Yun nga po, yung mas malakas yung ground shake na maramdaman. Kasi nga po, nag-a-amplify siya yung waves. Pangalawa, pwede rin pong, dahil po malambot ang lupa, tapos matubig pa, nawawalan siya ng strength. So yung pong mabibigat na bagay sa ibabaw, hindi niyan po kayang i-hold, so pwede po mag-tilt yung mga struktura. So yan po yung isa sa mga susuriin po ng ating quick response. Sige, may paliwanag din si DOST Secretary Renato Solidum sa kung bakit marami ang namatay. Posible raw na hindi ganoon katibay ang mga itinayong bahay at gusali at nakadagdag pa sa peligro ang malambot na lupa, Cebu. Jig. At Carrie, napakaraming aftershocks ang naranasan ng Bugo, Cebu. Nasa 800 na yata yung latest. Ano ang paliwanag ng PHIVOLCS tungkol din dito? Yes, Jiggy, sa huling report nga sa atin ng PHIVOLCS kanina sa presscon ay nasa 795 o halos 800 na ang aftershocks. Bagamat, 4 lang daw dyan ang naramdaman. At inaasahang lalagpas pa raw ito ng 1,000 at posibleng umabot pa ng ilang linggo o buwan bago nga matapos itong mga nararanasang aftershock. Nagpadala na raw sila ng technical team sa mismong pinangyarihan ng lindol sa Northern Cebu para mas mapabilis ang damage assessment. At may update na ba sa NDRRMC kaugnay ng kanilang relief operations at search and rescue dyan sa Cebu? Tiniyak naman ng NDRRMC, gayon din ng Civil Defense Office na tutok na buong pwersa nila sa search and rescue operations, gayon din sa pamamahagi ng relief goods. Marami pa rin daw kasi silang natatanggap na ulat na may mga natrap pa sa mga bahay at gusali o sa mga gumuhunga. Ang PCG nagpadala na rin daw ng disaster response team at medical personnel para tumulong din sa search and rescue. Sakay sila ng BRP Sindangan kasama ang mga food pack na ipapamahagi sa mga apektadong residente. Magde-deploy na rin daw ang mga tauhan ng DPWH para inspeksyonin ang mga istruktura sa probinsya. Bukod pa ito sa nabanggit natin kanina na technical team ng PHIVOLCS. Tuloy-tuloy naman ang pagdating ng mga volunteer, mga donasyon at iba pang klase ng tulong sa Capital Command Center, Cebu. At yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jig. Yan ang ulat ni Carrie Cator live mula sa Quezon City. Mga kapatid, Jig Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.